Hinamon ng palasyo si Senador Ronald Bato de la Rosa na lumantad kung wala naman talaga siyang kasalanan. Samantala, iginiit naman ng Malacanang na dapat mapanagot ang dapat managot kaugnay sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Yan ang report ni Kenneth Pasyente. While the Senate is sitting in trial on the articles of impeachment against Vice President Sara Zimmerman Duterte. Nag-convene na ang Senado bilang impeachment court, kaya ang mga senador itinuturing ng mga senator judge na inaasahang hihimay sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang palasyo may paalala sa kanila at sinabi na ang trial ay trabaho at mandato ng Senado. Bagaman hindi makikialam dito ang ehekutibo, binigyan din nito na dapat lamang na managot ang dapat managot. Huwag na lamang siguro maging daan ang sinuman sa pagtakas ng mga dapat na managot. Masyado pa rin umanong maaga kung pag-uusapan kung credible ba ang mga senator judge, pero iginiit ng Malacanang na dapat sa taong bayan ang kanilang katapatan. Tandaan lamang po nila na sila ay halal ng bayan. Nung sila ay nangangampanya, nangako sila na sila ay magsisilbi para sa taong bayan, hindi para sa iisang tao lamang. At yun nga lamang po, huwag sila magsilbi, katulad na sinabi natin, na maging daan para sa pagtakas ng dapat na managot. Patungkol naman kay Senator Ronald Bato de la Rosa, sinabi ng Malacanang na Office of the Solicitor General na mismo ang nagsabi na pugante ang senador kasunod ng hindi pagkilala sa arrest warrant mula sa ICC. Hamon din ang palasyo kay Bato, lumantad na lang kung wala namang kasalanan. Napakalaking mensahe po ito nang ibig sabihin tayo pong lahat ay dapat naging mapanuri kung ano dapat ang ipatupad na batas at kung sino ba dapat din ang makita natin na nagtotolerate sa paggawa ng hindi maganda, paggawa ng labag sa batas. Sinabi rin ng palasyo na dismayado ang Pangulo sa nangyari sa Senado noong Miyerkules ng gabi, kasabay ang pagbibigay diin na walang failure of arrest na nangyari sa panig ng NBI dahil hinarang sila ng OSAA. Tanong pa nito, tama ba na nakialam ang Senado ng tangkaing isilbi ang arrest warrant ng ICC? Dito ayon kay Castro makikita kung sino ang hindi rumespeto sa batas. Binigyang diin pa ng Malacanang, hindi inatake ang Senado. Senate siege. Was it under attack? It was not. The Senate was not under attack. You can see that from the news, not only from the statements of the NBI and PNP. It was only the statement made by Senator Alan Cayetano. So as far as we are concerned, as far as the government is concerned, Senate was never under attack. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.